Kapag may bastos sa paligid mo, anong ginagawa mo? Sumisigaw ka rin ba? O pinipili mong manahimik kahit gusto mo nang sumabog? Sa bawat salita nilang nakakainsulto, sa bawat pangungutyang sinusubok ang iyong pasensya. May isang tanong na dapat mong sagutin. Sino ba talaga ang mas malakas, ang sumisigaw o ang nananatiling kalmado? Ang mundo ay puno ng mga taong ginagamit ang kabastusan bilang proteksyon. Akala nila ang pagiging maingay ay tanda ng tapang, ngunit sa katotohanan, ito ay sigaw ng mga may takot sa katahimikan. Dahil sa katahimikan, doon lumalabas ang tunay na anyo ng isang tao. Doon mo makikita kung sino ang marunong magtimpi at sino ang alipin ng sariling emosyon. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike your enemy." Sa gitna ng ingay, ang pinakamataas na antas ng tagumpay ay hindi ang makabawi, kundi ang manatiling payapa, sapagkat kapag pinili mong huwag bumaba sa antas ng mga bastos, itinataguyod mo ang iyong dangal at ipinapakita mong may disiplina kang hindi nila mauunawaan. Ang katahimikan ay hindi karuwagan. Isa itong sandata ng matatalino at marurunong. Ang taong kayang magpigil sa sarili ay higit na makapangyarihan kaysa sa taong laging gustong manalo. Sa bawat argumento, sa bawat insultong ibinabato sa iyo, tandaan na ang iyong reaksyon ang tunay na magpapakita kung sino ka sa loob. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, kung pagod ka ng paulit-ulit na maubos ang enerhiya mo sa mga taong walang respeto, oras na para matutunan kung paano gamitin ang karunungan ng mga Stoic. Hindi mo kailangang sumigaw para ipakita ang lakas at hindi mo kailangang magpaliwanag sa mga taong ayaw umunawa. Ang kailangan mo lang ay disiplina ng isip at kapayapaan ng loob. Paraan number 1. Manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang bastos ay nabubuhay sa reaksyon ng iba. Kapag nagalit ka, ngumit-ngit o sumagot sa init ng emosyon, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihang hanap nila. Ngunit kapag pinili mong manatiling kalmado, tila mo silang binabasa ng libro na puno ng kababawan. Ang iyong katahimikan ay nagiging salamin na nagpapakita ng kanilang sariling kahinaan. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng takot, kundi ng kontrol. Ang taong marunong manahimik sa harap ng kaguluhan ay hindi natalo, siya ay nagtagumpay sa sarili. Sapagkat ang tunay na labanan ay hindi sa pagitan mo at ng bastos, kundi sa pagitan ng iyong isip at emosyon. Kung sino ang marunong magpigil, siya ang tunay na panalo. Sinabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Ang mga salitang ito ay paalala na ang kalayaan ay hindi sa pagsigaw o paglaban, kundi sa kakayahang pamunuan ng sarili. Kapag pinili mong huwag tumugon sa kabastusan, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa kontrol ng ibang tao. Ang kapayapaan ay hindi hinahanap sa labas, ito ay binubuo sa loob. Ang bawat insulto na hindi mo pinansin ay isang panalo. Ang bawat tahimik mong pagngiti sa harap ng pangungutya ay tanda na hindi ka na madaling pabagsakin. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras sa pag-aaway, ikaw ay tahimik na umaangat. Ang taong kalmado ay parang tubig na dumadaloy. Maaring batuhin mo ito, ngunit babalik pa rin ito sa kanyang likas na anyong payapa. Ganyan din dapat ang iyong espiritu. Sa mundo ng ingay at yabang, piliin mong maging katahimikan na hindi kayang pantayan ng kahit anong sigaw. Paraan number 2. Huwag mong patulan ang provokasyon. Ang bastos ay nabubuhay sa atensyon. Kapag pinatulan mo sila, binubuksan mo ang pintuan para lalo kanilang saktan. Ngunit kapag pinili mong huwag tumugon, para mo silang binigyan ng salamin na walang refleksyon, wala silang mahawakang emosyon, wala silang mapaglaruan, at doon nagsisimula ang kanilang katahimikan. Ang hindi pagpapatol ay hindi kawalan ng tapang, kundi tanda ng mataas na antas ng karunungan. Sapagkat ang taong marunong umiwas sa walang saysay na gulo ay hindi duwag, kundi marunong pumili ng laban. Ang bawat tahimik mong hakbang palayo ay isang deklarasyon ng iyong kapangyarihan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong sayangin ang sarili mong kapayapaan. Sinabi ni Seneca, "He who is calm and resolute is master of his own fate." Sa mga salitang iyon, malinaw na ipinapakita na ang taong hindi naaapektuhan ng pangungutya ay siyang tunay na may hawak ng direksyon ng kanyang buhay. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat insulto.
dahil may mga bagay na mas malakas kapag hindi pinansin. Ang mga bastos ay gustong makita kang bumaba sa kanilang antas. Ngunit sa bawat pagkakataong pipiliin mong manahimik at magpatuloy sa landas mo, pinapakita mong hindi mo kailangan ng kanilang pag-apruba. Ang iyong konsentrasyon sa sarili mong pag-unlad ay mas nakakainis para sa kanila kaysa sa kahit anong sagot na maibibigay mo. Sa dulo, hindi lahat ng laban ay dapat pasukin. Ang tunay na mandirigma ay marunong pumili kung kailan siya lalaban at kung kailan siya lalakad palayo ng may dignidad. Sapagkat ang hindi pagpapatol ay hindi kawalan ng boses, kundi patunay na ang iyong katahimikan ay mas malakas kaysa sa kanilang kabastusan. Paraan number 3, ipakita ang disiplina sa salita at gawa. Ang bastos ay madaling magbitaw ng salita, ngunit bihirang makakita ng taong marunong gumamit ng disiplina sa bawat kilos. Sa tuwing pinipili mong maging mahinahon at magpakatino sa harap ng kabastusan, binabasag mo ang kanilang inaasahan. Hindi mo kailangang sumigaw para ipakita ang lakas. Sapat na ang dignidad sa iyong kilos at kababaang nasa iyong pananalita. Ang disiplina sa sarili ay sandatang mas matalim kaysa sa anumang salita. Kapag pinili mong kumilos ng may kontrol, ipinapakita mong ikaw ang may tunay na kapangyarihan. Habang sila ay nilalamon ng galit at ingay, ikaw ay kalmadong nakatayo, matatag at hindi matitinag. Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay karunungang hindi kayang aralin ng mga taong walang respeto. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Ang mga salitang ito ay paalala na hindi mo kailangang patunayan sa iba kung gaano ka kabuti o katino. Ipakita mo ito sa gawa. Sapagkat sa dulo, ang pinakamabisang paraan para patahimikin ang bastos ay ang ipamukha sa kanila, hindi sa salita kundi sa iyong halimbawa. Ang taong disiplinado sa kanyang pananalita ay hindi kailanman bababa sa antas ng mga mapanira. Alam niyang bawat salitang bibitawan ay may timbang, kaya't pinipili niyang manahimik kung hindi makakatulong ang kanyang sasabihin. Ang ganitong pag-iingat sa salita ay tanda ng mataas na antas ng pag-unawa at respeto sa sarili. Sa bawat araw na pipiliin mong kumilos ng may disiplina, lalo mong pinalalakas ang iyong loob. Ang mundo ay puno ng mga taong maingay, ngunit walang laman. Maging kabaligtaran kanila, maging simbolo ng katahimikan na may direksyon, ng kababaang may dignidad, at ng lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Paraan number 4, panatilihin ang matatag na paninindigan. Ang mga bastos ay mabilis umatake sa mga taong walang malinaw na paninindigan. Kapag nakakita sila ng pag-aalinlangan, mas madali kang mabasag. Ngunit kung matatag ang iyong prinsipyo at alam mo ang halaga mo, hindi nila kailanman magagawang sirain ang iyong panloob na lakas. Ang taong may paninindigan ay parang bato sa gitna ng bagyo. Maari siyang hampasin ng alon, ngunit hindi kailanman matitinag. Ang paninindigan ay hindi simpleng opinyon, ito ay pundasyon ng iyong karakter. Kapag alam mo kung saan ka nakatayo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit. Ang mga bastos ay susubukang gisingin ang galit mo, ngunit kung buo ang loob mo, hindi ka nila mapapagalaw. Sapagkat ang paninindigan ay hindi nakikita sa dami ng salita, kundi sa tibay ng kilos. Sinabi ni Epictetus, "It is not what happens to you, but how you react to it that matters." Ang iyong tugon sa kabastusan ang tunay na magpapakita kung sino ka. Kung pipiliin mong manatiling matatag sa gitna ng insulto, ipinapakita mong may paninindigan kang hindi kayang galawin ng kahit sinong tao. Ang paninindigan ay hindi lamang proteksyon. Ito ay gabay sa lahat ng panahon. Marami ang marunong magsalita ng tama, ngunit kakaunti ang kayang manindigan sa oras ng tukso at pangungutya. Ang matatag na tao ay hindi nangangailangan ng palakpak o pag-apruba. Ang kanyang direksyon ay malinaw at ang kanyang dangal ay hindi nabibili. Kapag ganyan ka, kahit ang bastos ay mapipilitang manahimik, ang paninindigan ay tahimik ngunit matalim. Hindi ito kailangang ipagsigawan dahil ang mga kilos mo mismo ang magsasalita. Kapag nanindigan ka sa tama ng walang yabang at galit, ang mundo ay mapapatingin hindi dahil sa ingay mo, kundi dahil sa lakas ng iyong pananatili sa gitna ng unos. Paraan number 5, piliin ang mga laban na may halaga. Hindi lahat ng laban ay dapat pasukin.
Ang isang matalinong tao ay alam kung kailan siya lalaban at kung kailan siya tatahimik. Ang bastos ay gustong hilahin ka sa kanilang mundo ng ingay at pag-aaway. Ngunit kapag pinili mong huwag sumali, agad silang nawawalan ng saysay. Ang hindi mo pagpansin ay hindi kawalan ng tapang, kundi patunay ng karunungang alam ang halaga ng kapayapaan. Ang taong marunong pumili ng laban ay hindi duwag, siya ay marunong. Alam niyang ang oras at enerhiya ay mga kayamanang hindi dapat aksayahin sa walang saysay na argumento. Kapag pinili mong ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na makabuluhan, unti-unti mong tinatanggal ang kapangyarihan ng mga bastos sa paligid mo. Sinabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ang karunungan sa pagpili ng laban ay nakaugat sa pag-unawa na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lamang ay pamunuan ang iyong sarili at protektahan ang iyong kapayapaan mula sa mga walang kabuluhang tao at sitwasyon. Ang mga bastos ay nabubuhay sa kaguluhan at gusto nilang ibahagi iyon sa iyo. Ngunit kapag pinili mong maglakad palayo ng tahimik, ipinapakita mong hindi ka bahagi ng kanilang laro. Ang katahimikan mo ay hindi pag-iwas, ito ay pag-angat. Sapagkat ang isang taong alam kung kailan tatayo at kailan lalakad palayo ay may kontrol sa kanyang buhay. Sa mundong puno ng ingay at pagmamataas, piliin mong ilaan ang iyong lakas sa mga laban na may saysay. Ang karunungan ay hindi sa dami ng beses mong nanalo sa pagtatalo, kundi sa dami ng beses mong piniling manatiling payapa. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang mamili ng katahimikan sa gitna ng ingay. Paraan number 6, ipagdiwang ang katahimikan ng iyong panloob na mundo. Ang mga bastos ay palaging nag-aalok ng ingay, panlilinlang at kaguluhan. Sila ay naghahanap ng reaksyon, ng galit o pagkabahala, sapagkat iyon ang nagpapalakas sa kanila. Ngunit sa bawat pagkakataong pinipili mong manatiling tahimik, ipinagdiriwang mo ang lakas at disiplina ng iyong sariling isip. Ang katahimikan ng panloob na mundo ay parang liwanag sa gitna ng dilim na hindi nila kayang patayin. Sa halip na sumalungat sa ingay, maging matatag sa iyong katahimikan at hayaang ito ang magsilbing sagot sa kanilang kabastusan. Ang tahimik na tao ay hindi madaling pilitin o guluhin. Kapag pinapahalagahan mo ang katahimikan mo, higit sa pansin ng iba, nakikilala mo ang tunay na halaga ng iyong sarili. Ang bawat salita o kilos ng bastos ay nawawala ang kapangyarihan sa harap ng iyong payapang presensya. Dito nagmumula ang tunay na kalayaan, ang kakayahang manatiling buo at hindi pabagsakin ng kahit sino kahit ano paman ang kanilang ipabato sa iyo. Sinabi ni Seneca, "Sometimes even to live is an act of courage." Ang bawat pagpili mong huwag pumasok sa gulo ay isang kabayanihan sa sarili. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat tao na bastos, sapagkat ang panloob mong katahimikan ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanilang galit at pangungutya. Sa katahimikan mo, ipinapakita mo ang lakas na hindi nila mauunawaan at ang kontrol na hindi nila kayang kuhanin. Ang katahimikan ay hindi simpleng kawalan ng pakikialam. Ito ay tanda ng malalim na pagkaunawa sa mundo at sa sarili. Ang taong nagdiriwang ng katahimikan ay hindi apektado ng walang saysay na insulto, sapagkat ang kanyang isip ay protektado at ang puso niya ay matatag. Sa bawat araw na pinipili mong manatiling payapa, unti-unti mong pinapalakas ang iyong karakter at pinagtitibay ang iyong dignidad. Ang pagpapahalaga sa panloob mong katahimikan ay nagiging sandata laban sa lahat ng bastos at ingay sa paligid mo. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng lakas sa sigawan, paninira at galit, ikaw ay lumalago, matibay at tahimik. Sa mundo ng walang humpay na ingay at pagkukulang ng respeto, ang katahimikan mo ang pinakamalakas na pahayag ng lakas, dangal at paninindigan. Paraan number 7, ipalaganap ang kabutihan at hindi galit. Ang huling paraan para mapatahimik ang mga bastos ay hindi sa pamamagitan ng paghihiganti o pagtatalo, kundi sa pagpapakita ng kabutihan. Ang galit at sama ng loob ay nagpapalakas sa mga bastos, ngunit ang kabutihan at mahinahong kilos ay nagpapakita ng isang antas ng kataas-taasang kontrol na hindi nila matitinag. Kapag pinili mong maging mabuti kahit sa harap ng pangungutya, pinapakita mo sa kanila na ang kanilang ingay ay walang kapangyarihan sa iyong pagkatao.
Ang pagpapakita ng kabutihan ay hindi palatandaan ng kahinaan. Sa halip, ito ay simbolo ng lakas ng loob at malinaw na prinsipyo. Kapag may nakakasaksi ng iyong kabutihan sa gitna ng kabastusan, nag-iiwan ito ng mas malalim na impresyon kaysa sa anumang galit na maibibigay mo. Ang kabutihan ay isang anyo ng katahimikan na mas malakas kaysa sa salita at galit na sigaw. Sinabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike your enemy." Ang kabutihan ay paraan ng pagpapakita ng kasabihang ito sa praktikal na paraan. Hindi mo kailangang ibato sa kanila ang insulto o galit. Sa halip, ipakita ang kataas-taasang karakter sa pamamagitan ng mahinahong kilos at respeto sa sarili at sa iba. Sa ganitong paraan, mas naipapakita mo ang tunay na lakas at kahusayan ng iyong isip. Ang kabutihan ay may kakayahang magpabago ng enerhiya sa paligid. Kahit ang mga bastos ay nakakaramdam ng kakaibang tensyon kapag hindi nila nakukuha ang reaksyon na gusto nila. Ang iyong mahinahong presensya ay nagiging halimbawa na nagmumungkahi na may mas mataas na paraan para humarap sa ingay at kawalang dangal. Ito ay isang tahimik ngunit makapangyarihang anyo ng panalo. Ang pagpapalaganap ng kabutihan ay nagtatapos sa siklo ng ingay at galit, habang ang iba ay nasasangkot sa walang kabuluhang argumento at panliligalig. Ikaw ay lumalago, nagiging mas malakas at nananatiling buo. Sa pamamagitan ng kabutihan, ipinapakita mo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagtalima sa galit, kundi sa kakayahang panatilihin ang dangal at katahimikan sa lahat ng sitwasyon. Ang bawat pagpili mong manatiling kalmado, huwag patulan, kumilos ng disiplinado, manindigan, pahalagahan ang katahimikan, at magpakita ng kabutihan ay patunay ng iyong lakas at karunungan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa sigaw o galit, kundi sa kakayahang manatiling buo at matatag sa gitna ng kaguluhan. Ang mundo ay laging magtatangkang sirain ang katahimikan mo. Ngunit kapag pinili mong pahalagahan ng iyong panloob na kapayapaan, ikaw ang nagtatagumpay. Ang bawat insulto, pang-aasar at kabastusan ay hindi nakarga sa iyong puso. Sa halip, ito ay nagiging pagkakataon para palakasin ang karakter, itaguyod ang dignidad, at patunayan na ang tahimik at disiplinadong isip ay mas malakas kaysa sa kahit anong ingay. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike your enemy." Ang paghahambing sa kanila o pagbabalik ng sama ng loob ay walang saysay. Ang katahimikan, disiplina at kabutihan mo ang tunay na panalo na hindi nila kailanman mauunawaan. Sa bawat pagpili mong magpakita ng lakas sa loob, pinapanday mo ang sarili mong karunungan at kapayapaan. Ang mga aral na ito ay paalala na sa bawat sitwasyon, nasa iyong kamay ang reaksyon mo. Hindi mo kontrolado ang iba, ngunit ganap mong hawak ang iyong isip at damdamin. Sa pamamagitan ng stoic na pananaw, natutunan nating ang kapayapaan ay hindi bunga ng mundo sa paligid, kundi bunga ng pagkilala sa sarili at pagpili ng tama. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at mabago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, sama-sama nating palalalimin ang pangunawa sa sarili at hubugin ang isip at puso upang maging matatag sa mundo ng ingay at kaguluhan. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.